Isinagawa na ng Commission on Elections ang electronic raffle para sa pagkakasunod-sunod ng party list group sa balota para sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa COMELEC, mas patas ito at nabawasan ang gulangan sa pangalan kapag alphabetical order. Anong party list group naman kaya ang nakakuha ng number 1 spot? Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng pagkasunod-sunod ng mga party list group sa balota para sa national and local elections sa 2025. Dati ay alphabetical order ang pagkakalista sa balota kaya't maraming party list groups na may pangalang nagsisimula sa letter A o number 1. Pero ayon sa COMELEC, nabawasan ito dahil niraraffle na ang pagkakasunod-sunod. Talaga naman malilito ka na rin kung 1111, AAAA yung pagsisimula. Kaya po several years ago minarapat ng komisyon na ito ay i-raffle na lamang yung numero. Sa 156 official party list groups, 135 ang dumalo sa electronic raffle kanina sa COMELEC headquarters sa Maynila. Yung problema doon, kung ano yung numero nila, bibigay pa rin naman natin. Gusto natin ipakita na sayang naman yung pagkakataon kasi historic ito yung kauna-unang pagkakataon na ang raffle ay ginawa na kung saan ang buong NBank ang naandyan. Ang nakakuha ng inaasam-asam na number 1 sa balota ay ang party list group na 4-piece o pagtibayin at palaguin ng pangkabuhayang Pilipino. Pang 156 o huli sa balota ay Uswag Ilonggo. Ang Sibak party list ay pang 93 sa pwesto sa balota. Ayon kay Sibak Second Nominee Pastor Doming Rivera, maayos naman ang naging proseso ng electronic raffle. Sumali tayo sa proseso na to at ito nga yung nakuha ng Sibak party list, 93. We believe this is the best number for this time. Mag-hope muna tayo ng best kasi yun ang kailangan para naman magtiwala ang taong bayan. Pero tingin ng Alliance of Concerned Teachers o ACT party list, mas mainam kung idinaan sa manual na proseso ang raffle. Walang tatalo kung halimbawa, ano na lang yan, manual na may tambiolo ka, na may bubunutin, di wala talagang question sa pagiging random ng assignment ng mga numbers. Paliwanag ng COMELEC, taong 2013 pa inalis ang tambiolo bilang paraan ng bunutan dahil hindi ito organisado at kumakain pa ng mahabang oras. Ipinatesting din sa mga party list group ang automated counting machine o ACM na gagamitin sa araw ng halalan. Pero ayon sa ACT Teachers Party List Group, kailangan pa ring bantayan ang bilangan. Nakabantay ang lahat sa pagbibilang ng aktual na balota at hindi dumadaan sa makina na palaging magkakaroon ng duda kung mapagkakatiwalaan ba yung makina. Paliwanag ng COMELEC, sa pamamagitan ng automated counting machine, marireview na ng botante at makikita ng malaki sa screen ang kanyang mga ibinoto at maiiwasan pa ang mga insidente ng paper jam. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.